Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Soler Grand Ballroom. Merong event ang mga may-ari ng mga recruitment agencies. Nag-gather ngayon dito for a special occasion. Hindi ko na muna babanggitin, pero while waiting, hindi ko na muna babanggitin kung tungkol saan ang occasion na ito dahil surprise ito mamaya. Pero while waiting na magsimula ang special occasion today, nandito ngayon ang aking kaibigang matalik na si Nora Braganza. Hi! Hi everyone! Oh, yan. Ang tawag ko sa kanila, mga kalakbay. Yun ang mga followers ko. Hello, mga kalakbay. Hello mga kalakbay ni June! Si Nora Braganza, siya po ang presidente ng HRD, HRD Employment Consultants and Multi-Services. Ayun, Employment Consultant and Multi-Services. Siya din ang president ng Prime Alliance. Ang Prime Alliance, ito ay federation ng mga organization ng mga recruitment agencies. So, habang nandito at nag-aantay at wala kaming ginagawa, mag-share kami sa inyo ng information about placement fee. Matagal na ang overseas recruitment industry, pero marami pa rin ang hindi nakakaalam at sadly naloloko about placement fee. Basic information, Nora, about Okay, placement. basic information. Okay, may rules po ang ating Department of Migrant Workers or DMW tungkol sa placement fee. Okay, kung magbabayad man po kayo ng placement fee sa isang recruitment agency, ang amount ay hindi dapat tumaas sa 1-month basic salary. May Basic, timing, yes, basic. may timing din yan ng pagbabayad ha. Hindi kayo pwedeng magbayad sa kahit na anong panahon. Like when you apply, hindi pwedeng magbayad kayo kaagad ng placement fee. Magbabayad lamang po kayo ng placement fee ha kapag kayo ay selected na ng employer at nakapirma na ng DMW approved employment contract. That's very important, basic pero very important siya. And don't forget, allowed din ng mga VAT registered na mga recruitment agencies mag-add ng VAT sa placement fee. As long as ilalagay ito sa resibo. Dapat may resibo. So, 1 month basic salary plus 12% VAT. Kung VAT registered yung recruitment agency. Dagdagan natin Okay, mga kalakbay, dadagdagan po namin ha. May mga bansa na ipinagbabawal ang paniningil ng placement fee. May mga occupations din na bawal din ang paniningil ng placement fee. Okay, mga bansa na muna? Sige. Okay, ilan lamang to sa mga bansa na ipinagbabawal ang paniningil ng placement fee? Austria, Canada, Germany, New Zealand. Japan, Japan. of course. Japan. America, especially yung mga H-1B visa holders. Italy, Israel, what else? Kung Para sa country kumpletong specific, para sa kumpletong listahan siguro sumangguni po kayo sa Department of Migrant Workers. Para naman sa mga occupations, mga Yan. kalakbay ha. Okay, lahat ng mga manggagawa na nasa loob ng pamamahay, okay, ang workplace. So yung mga kasambahay or mga domestic workers na tinatawag, hindi dapat sinisingil ng placement fee. Yes. Kung kayo man po ay mga seafarers, mga nagbabarko, hindi rin po kayo dapat nagbabayad ng placement fee. Yun. Yun ang mga basic information. Yes. Ayan. So, inyo pong tandaan, kung ang placement fee ay allowed, ang amount po nito ay basic. Hindi ko kasama ang mga bonuses, hindi kasama ang mga expected na extra na mga compensation, yung mga housing allowance, joining bonus, etc. Hindi ko kasama yun. Basic salary lang. At kung allowed ang agency mag-collect ng placement, ng VAT, so placement fee plus VAT, 12%, basta may resibo. Ayan. So, sana po makatulong sa inyo ang basic information nito about placement fee. Salamat kay Nora for joining us sa vlog na to. Bye! Bye!